Ang Pilipinas ay tahanan ng ilang kahangahangang skyscraper na tumutukoy sa urban skyline nito. Kilala sa kanilang mga kahangahangang arkitektura at mataatayog na taas, ang mga gusaling ito ay nakatayo bilang mga simbolo ng modernidad at pag-unlad. Mula sa mataong metropolitan na lugar tulad ng Metro Manila hanggang sa iba pang pangunahing lungsod sa bansa, ipinapakita ng mga istrukturang ito ang patuloy na paglago at pag-unlad ng bansa. The tallest buildings in the Philippines 2023. 1 Shangri-La Place Tower North, 745 feet. Ang gusali ay isang residential development na may twin residential tower na matatagpuan sa Mandaluyong. Parehong may 64 na palapag ang mga gusali nito na may taas na 227 metro, o 745 feet, na ginagawa itong pinakamataas na kambal na gusali sa Pilipinas. Ang podium ng gusali ay may hawak din sa Shangri-La Plaza Mall, na binuksan noong 2013. Mayroon itong studio hanggang 4 na silid-tulugan na mga unit na eleganteng dinisenyo at nilagyan ng mga premium na appliances at fixtures. Grand Riviera Suites, 750 feet. Ang Grand Riviera Suites ay isang high-rise residential skyscraper na matatagpuan sa kahabaan ng Rojas Boulevard sa Manila. Sa taas na 230 meters o 750 feet, ang gusali ay ang pinakamataas na gusali sa mismong lungsod ng Maynila. Nag-aalok sa mga residente nito ng magandang lokasyon malapit sa mga makasaysayang landmark, kultural na atraksyon, at entertainment venue. Ang gusali ay may studio 1, 2, at 3 bedroom units na kumpleto sa gamit at nilagyan ng mga modernong amenity. The Imperium at Capitol Commons, 790 feet. Ang Imperium at Capitol Commons ay isang 62 palapag na residential skyscraper na itinatayo sa Pasig. Ito ay bahagi ng Capitol Commons Development, isang 10 ektaryang mixed-use na komunidad na nagtatampok ng retail, opisina, at residential space. Ang Imperium sa Capitol Commons ay magkakaroon lamang ng 4 na unit bawat palapag, mula 2 hanggang 3 silid-tulugan na mga unit at suite. Century Spire Tower, 804 feet. Ang Century Spire Tower ay isang 60 palapag na mixed-use na skyscraper na itinatayo sa Makati. Ang Century Spire Tower ang magiging unang gusali sa Pilipinas na idinisenyo ng isang kilalang arkitekto na kilala sa kanyang mga iconic na proyekto tulad ng Jewish Museum sa Berlin, at ang master plan para sa site ng World Trade Center sa New York. Ang Century Spire Tower ay magkakaroon ng kakaibang hugis na kahawig ng isang bulaklak na malapit ng mamukadkad. The Mega Tower, 819.1 feet. Ang Mega Tower ay ang pinakabagong karagdagan sa malawak na SM Mega Mall Complex. Dahil sa magandang lokasyon nito sa tabi mismo ng EDSA, ang 50 palapag na gusali ng opisina ay magsisilbing gateway sa mataong Ortigas Central Business District. Maraming pagkain, pamimili, at komersyal na mga establishmento ang nasa loob ng lugar. Ang site ay 3 minuto lamang ang layo mula sa istasyon ng MRT. Ang Mega Tower ay ang pinakamataas na istruktura sa Mandaluyong City at ang ika-6 na pinakamataas na istruktura sa Pilipinas. Ang makabagong disenyo at eleganteng S-shaped silhouette nito ay kumakatawan sa paglago at sustainable development dahil nakatakdang sumali ang Mega Tower sa lumalaking roster ng mga berdeng gusali sa bansa. Siang Salcedo Place, 819.6 feet. Ang gusali ay may 67 palapag at may taas na 249.80 na metro, o 819.6 feet, na ginagawa itong ika-5 pinakamataas na gusali sa Pilipinas ngayon 2023. Nag-aalok ang gusali ng mga maluluwag na unit na may matataas na kisame, malalaking bintana. Mayroon din itong iba't ibang amenities tulad ng gym, pool, children's play area, game room, function room, at lounge area. Ang gusali ay mayroon ding rooftop bar, restaurant sa ika-71 palapag na tinatawag na 71 Gramercy.
The Gramercy Residences, 820 feet. Ang Gramercy Residences ay isa pang residential skyscraper sa Makati. Bahagi rin ito ng Century City Complex na binuo ng Century Properties Group. Ang gusali ay may 73 palapag at may taas na 250 metro, o 820 feet, na ginagawa itong ika-4 na pinakamataas na gusali sa Pilipinas. Ang pangunahing atraksyon ng gusali ay ang Sky Park nito sa ika-36 na palapag, na nagtatampok ng 3 palapag na waterfalls, multi-level na infinity pool, lagoon pool, garden island, at cantilever walkway. Trump Tower Manila, 823 feet. Ang Trump Tower Manila ay isang residential skyscraper sa Makati. Ito ay bahagi ng Century City Mixed-Use Complex na binuo ng Century Properties Group. Ang gusali ay may 57 palapag at may taas na 250.70 na metro, o 822.51 feet, na ginagawa itong pangatlo sa pinakamataas na gusali sa Pilipinas at pangalawa sa pinakamataas sa Makati. Nagbukas ang showroom ng Trump Tower Manila noong unang bahagi ng 2012, bagamat sinabi ng kumpanya na nagsimula ang mga reservation ng unit noong September 2011. PBCom Tower, 848 feet. Ang Philippine Bank of Communications Tower, na mas kilala bilang PBCom Tower, ay isang office skyscraper na opisyal na nirerango bilang pangalawang pinakamataas na gusali sa Pilipinas. Nakatayo sa taas na 259 meters, o 850 feet, na may 52 palapag kasama ang 8-level na radio tower. Hawak ang pagkakaiba ng pagiging pinakamataas na gusali sa Pilipinas mula noong natapos ito noong 2000 hanggang 2017. Matatagpuan sa Makati, ang iconic na skyscraper na ito ay simbolo ng paglago at pag-unlad ng ekonomiya ng bansa. Metrobank Financial Center, 1,043 feet. Ang Federal Land Tower, o Grand Hyatt Manila Residences ay ang pinakamataas na gusali sa Pilipinas mula nang matapos ito noong 2017 na may pinakamataas na taas na 318 meters, o 1,043 feet. Nagtatampok ang gusali ng 66 na palapag, na nag-aalok ng magkakaibang hanay ng mga espasyo. Ang Metrobank Center ay konektado sa pamamagitan ng isang podium kasama ang Grand Hyatt Residences, isang 45 palapag na condominium skyscraper. Ang Grand Hyatt Manila ay isang pangunahing nangungupahan ng gusali. Ang hotel ay may 461 guest room at sumasakop sa pinakamataas na 25 palapag ng gusali. Iyan ang 10 sa mga nagtataasan gusali ngayon 2023 sa Pilipinas. Salamat.